Muli po, welcome sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at may panahon para samahan kami sa ating pong pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako naman po ang kapatid na William Siegfried ko, makakasama niyo po sa ating pag-aaral. Kapatid na William, marami ang naniniwala na hindi importante o hindi mahalaga ang relihiyon pagka ang pag-uusapan kung paano ang tao ay maliligtas. May nagsasabi na hindi naman daw relihiyon ang tagapagligtas. Kaya ang dapat lang daw na mangyari ay makarating ang tao sa kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas para ang tao na naghahangad ng kaligtasan ay magtamo nito. Tama po na kinakailangan ng tao na magkaroon po ng kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Pero dapat po malaman niya kung sino po talaga ang itinuturing ng Biblia na may tunay na kaugnayan sa ating pong Panginoong Hesukristo na yun po ang tunay na maliligtas. Kaya masasagot din sa pagkakataong ito kung kailangan ba o hindi kailangan ang tunay na relihiyon. Kung kailangan ang relasyon, ibig ba sabihin babaliwalain na ng tao ang relihiyon niya sapat ng sinasabi niya na siya may kaugnayan sa tagapagligtas o sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalagang ipaglingkod natin ayon sa Biblia at hindi batay sa ating opinyon o kuro-kuro. Bakit kailangan ang tao ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoong Hesukristo? Unahan na natin na ito ay mangyayari pagka ang tao ay nasa tunay na relihiyon. Ganito po mababasa natin kapatid na Orly at sa mga taga-subaybay. Pakinggan niyo po ang nakatala dito sa aklat po ng Juan sa 6, 67 hanggang 68. Ganito po ang pahayag sa atin. Sinabi nga ni Jesus sa 12, "Ibig ba ganinyong magsialis din naman?" Sinagot siya ni Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan." Ayon po sa binasa nating mga talata ng kausap po ng Panginoong Hesukristo, ang 12 mga apostol, ang sabi po niya, "Ibig ba ganinyong magsialis din naman?" Ang sagot sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan." Kaya talagang mahalaga na may kaugnayan sa Panginoong Hesukristo Kasi nasa Kanya ang ikapagtatamo ng tao ng buhay na walang hanggan. Opo. Kaya pagka ang tao po'y walang relasyon o tunay na kaugnayan sa tagapagligtas, hindi siya magtatamo ng kaligtasan. Wala siyang buhay na walang hanggan. Saan naroon ang buhay na walang hanggan na nasa tagapagligtas o nasa ating Panginoong Hesukristo? Ganito naman po mababasa po natin. Mga taga-subaybay, pakinggan niyo po ang nakasulat dito po sa unang 1, sa 5, ang talata po ay 11 hanggang 12. Pahayag po sa atin ng Biblia. "At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay." Ayon sa mga binasa po nating talata, ang sabi po ni Apostol Juan, ang kinaroroonan anya ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Kaya kung saan nandun ang anak, kung saan may kaugnayan ang Panginoong Hesukristo, nandun ang buhay. Opo. Pagka ang tao ay walang kaugnayan sa anak o sa Panginoong Hesukristo, wala doon ang buhay na walang hanggan. Baka sabihin ng iba, kami yan, may kaugnayan kami sa tagapagligtas kasi naniniwala kami sa Panginoong Hesukristo. Kinikilala namin siya na aming personal na tagapagligtas. Pakiramdam namin meron kaming relasyon sa Kanya at yun ang aming sinasabi, yun ang aming inaawit-awit. Kaya mahalaga ipaglingkod natin ang sinasabi ng Biblia, hindi ng kuro-kuro po ng tao. Alin ang pinatutunayan ng Biblia na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo? Ito po mababasa naman po natin sa aklat po ng Efeso, pahayag po ng Apostol Pablo, dito po sa 5 ang talata ay 32. Pakinggan po natin. "Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko." Kapatid na Orly, baka
ang sabihin po ng iba, lahat ay may kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Pero ang pinatutunayan lang po ng Biblia, ang may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo ay ang iglesia. Kaya ang tunay na relihiyon, kailangan para ang tao ay magkaroon ng tunay na relasyon Opo. sa Panginoong Hesukristo. Kasi para magkaroon ng kaugnayan sa tagapagligtas, dapat nasa iglesia na pinangunguluhan niya. At sa pagtuturo pa rin ng Biblia, kapatid na William, anong kaugnayan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia? Ito po mababasa naman po natin sa Efeso pa rin po. Ang talatang binasa natin kanina ay 5:32, ngayon po ay 5:24 at 23. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ayon po sa mga binasa po nating talata, ang may kaugnayan po sa ating Panginoong Hesukristo ay ang kanyang katawan na ito po ang iglesia. Yun ang kaugnayan. Ang Panginoong Hesukristo, ulo ng iglesia. Ang iglesia po, katawan ng Panginoong Hesukristo. Opo. Kaya sa 2:15 ng Efeso, isang taong bago. Ang Pangulo'y si Kristo, ang iglesia ay katawan, ang Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas, at ang iglesia niya ang kanyang ililigtas. Meron bang katumbas na kahalagahan ang kaugnayan ng tao sa Panginoong Hesukristo? Maipapareho lang ba yan sa kasaganaan ng buhay ng tao sa mundong ito? Ito po mababasa naman po natin ang pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan niyo po mga kaibigan ang nakatala dito po sa Marcos sa 8:36 hanggang 37. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Ayon sa binasa po nating mga talata, kapatid na Orly, wala po palang may tutumbas ang tao na kahit anumang kayamanan, anumang tinatangkilik niya sa mundong ito, para po sa kanyang buhay, kung mapapahamak po siya. Kaya sa banggit ng ating Panginoong Hesukristo, anong mapapala ng isang tao makamtan kahit pa buong daigdig? Opo. Isipin nyo, kahit lahat ng kasaganaan, kayamanan, ano man ang nasa mundo, hindi ho maipaparis yan o maipapantay, maitutulad sa buhay na walang hanggan. Pinakamahalaga po kasi yun. At yung buhay na walang hanggan, binasa po kanina, nasa anak, nasa Panginoong Hesukristo, at nasa kinaroroonan niya o may kaugnayan sa kanya na ito nga pong iglesia na kanyang pinangunguluhan. Opo. Kaya dapat bang mawalan ang tao ng panahon para hanapin ang tunay na iglesia na may kaugnayan sa Panginoong Hesukristo? Hindi po, kapatid na Ori. Dapat talagang pagbuhusan niya ito ng panahon niya para makatiyak siya, maliligtas siya sa araw po ng paghuhukom. Patuloy natin ipaglingkod, kapatid na William. Meron bang kayamanan sa lupa na makasasapat para matubos ng tao ang kanyang sarili sa kamatayan at magkaroon siya ng buhay na hindi na magwawakas o buhay na walang hanggan? Ito po ang sagot ng Biblia po, kapatid na Orly at sa mga taga-subaybay. Babasahin po namin sa inyo ang nakatala dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 49, ang talata po ay 7 hanggang 9. Ganito po ang ating pong mababasa. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak nga'y hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadla. Ayon po sa binasa nating mga talata, wala pong anumang kayamanan po na may tutumbas ang tao bilang pantubos po sa kanyang buhay. Ang totoo hindi lang naman mahirap ang namamatay kapatid na William Pati mayaman, di ho ba? Opo. At merong ang mayamang dahil sa kayamanan pinag-interesan pa di ba? Opo. Napadali pa ang kanyang buhay dahil nga pinagnakawan, ginawan pa sila ng masama. Totoong-totoo yung nasa Biblia na hindi kaya ng sino man na ang sarili niya ay matubos. Hindi niya kayang bayar at tubusin sa kamay ng Diyos kasi ang bayad sa buhay niya,
halagang sakdal taas na gaano man kalaki ang kayaman ng hawak ng tao, hindi sapat yon para siya mabuhay ng hindi na magwawakas o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo. Alin lang ang pantubos sa buhay ng tao? Itong kailangan nating lahat para tayo huwag humangga sa kapahamakan. Ito naman po mababasa po natin, mga kaibigan. Pakinggan niyo po ang nakatala dito sa aklat po ng Galacia sa 3. Ang talata po ay 13. Pahayag po ng Apostol Pablo. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ayon sa talatang binasa po natin, ang maaari pong tumubos sa atin para wag tayo mapahamak ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya talagang importante ang tunay na relasyon sa Kanya. Opo. Ang tunay pong kaugnayan kasi siyang tutubos sa atin sa sumpa ng kautusan. At anong ginamit ng Panginoong Jesucristo para ang taong ililigtas niya ay matubos sa ilalim ng sumpa ng kautusan? Ito naman po ang sagot ng Apostol Pedro. Mababasa po natin ang pahayag niya sa unang Pedro. Sa 1, ang talata po ay 18 hanggang 19. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Ayon sa mga binasa po nating talata, ang ginamit ng ating pong Panginoong Jesucristo na pantubos po ang kanyang dugo. At doon sa binasa natin sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Marami na tayong pagtalakay tungkol sa sumpa ng kautusan. Alin ba yung tinutukoy na sumpa ng kautusan? Ayon po sa aklat ng Roma, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Kaya doon po maliligtas ang tao. At ang kamatayang bayad po sa kasalanan, di lang yung kamatayang pagkalagot ng hininga, Opo. kundi ang ikalawang kamatayan, yun ang ganap na bayad doon sa dagat-dagatang apoy. Yun ang sumpa ng kautusan. Doon tinubos ng ating Panginoong Hesukristo ang tao. At ano kanyang ginamit para matubos ang tao sa ilalim ng sumpa ng kautusan? Ayon nga po sa binasa natin kanina, kapatid na Orly, ang ginamit po ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang dugo bilang pantubos po sa atin. Yan ang ating pag-usapan, kung alin ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang tinubos ba niya sa ilalim ng sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng kanyang dugo ay lahat ng tao ng buong sanlibutan? Isa pa, lahat ba ng nagpapahayag na may pananampalataya sa kanya? Isa pa, lahat ba ng nagsasabing may relasyon sila sa Panginoong Jesucristo kaya hindi nila kailangan ng Iglesia ni Kristo? Sila ba ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Lilinawin po natin yan, kapatid na Orly, at ganito po mababasa natin mula po sa Biblia, mga kaibigan. Pakinggan niyo po ang aklat ng mga gawa sa 20 at 28, salin po ni George M. Lamsa na babasahin po namin sa inyo, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Nilinaw po sa atin ng Biblia kung sino lamang po ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po kahit aling relihiyon na inaakala ng tao, kundi ang sabi po ni Apostol Pablo, Iglesia ni Kristo. Kaya hindi totoo na lahat ng tao sa buong sanlibutan ay nasakop ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Opo. Hindi rin po totoo na basta sumasampalataya sa tagapagligtas at alam na mahalaga ang kanyang dugo, ay nasakop na po ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At hindi rin totoo yung sinasabi ng iba, hindi kailangan ng Iglesia ni Kristo sa katubusan. Kasi nga, ang Iglesia ni Kristo ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Opo. Kaya sa lahat ng naghahangad ng buhay na walang hanggan, at dapat naman, kapatid na William, aling iglesia ang dapat nilang aniban? Wala pong iba kundi Iglesia ni Kristo po lamang. Ano dahilat bakit ang Iglesia ni Kristo ang dapat aniban ng tao? Sa naging pag-aaral po natin mula po kanina, kapatid na Orly, nalaman po natin na Iglesia ni Kristo lamang po
ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, Mm-mm. ito po may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Mm-mm. Kaya dito po dapat mapabilang ang tao kung nais niya na maligtas siya pagdating po ng araw ng paghukom. Baka nag-iisip ang iba, bakit ganun tayo kadesidido na ipaalam na para ang tao'y maligtas ay dapat na nasa loob at namamalagi sa tunay na iglesia ni Kristo. Sino ba ang unang-unang naghahangad, kapatid na William, na ang tao ay magtamo ng kaligtasan? Ganito po ang sagot sa atin ng banal na kasulatan, kapatid na Orly, at sa mga taga-subaybay po namin. Pakinggan niyo po ang pagtuturo ng Apostol Pablo na atin po mababasa dito po sa unang Timoteo sa 2:3-4, pahayag po sa atin ng Biblia. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Ayon po sa binasa nating mga talata, ang unang higit sa lahat na may ibig po na maligtas ang lahat ng tao, wala pong iba kundi ang ating Panginoon Diyos po mismo. Kasi kung gagamitin natin yung terminong namuhunan, Opo. ang Diyos ang namuhunan sa atin Mhm. Diba? Kaya tayo tao dahil sa Diyos. Siya nagbigay ng buhay, ng hininga, ng lakas, ng pag-iisip. Lahat ay galing sa Kanya. Kaya siya ang unang-unang naghahangad na ang taong Kanyang nilalang ay magtamo ng kaligtasan. Pero paano mangyayari na bagaman gusto ng Diyos na ang tao'y maligtas, paano mangyayari na ang taong nilalang niya ay magtamo ng kaligtasan? Kinakailangan po na siya'y makaalam po ng katotohanan. Alin ba yung katotohanan dapat malaman ng tao? Pagka binasa po natin sa 1:17, ito po yung mga salita ng ating pong Panginoon Diyos. Na nakasulat po sa Biblia. At Opo. binasa na nga po maraming talata na ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo at ililigtas niya ay ang Iglesia ni Kristo. Ito ang nais ng Diyos na malaman po ng lahat ng tao. Paano kung tumanggi sa katotohanan, kapatid na William? Halimbawa, gusto ng taong maligtas pero ayaw doon sa paraan na itinuturo ng Biblia, tinatanggihan ng katotohanan. Ano mangyayari sa ganun tao? Ito po ang mababasa nating pahayag po ng Biblia. Pakinggan niyo po mga kaibigan ang nakatala dito po sa 2 Tesalonica sa 2:11-12. Ganito po nakasulat. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Ayon sa mga talatang binasa po natin, yung mga hindi po tumanggap sa katotohanan, ipinaubaya sila ng Diyos na sila'y malinlang anya ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. Pagka ang tao napapaniwala sa kasinungalingan, hindi niya tinanggap ang katotohanan, siya ba'y magtatamo ng kaligtasan? Hindi po. Nilinaw din po sa atin ng Biblia na sila po ay mapaparusahan dahil sa pinili nila ang kasamaan sa halip po ang katotohanan. Kaya bagaman gusto po ng Panginoon Diyos na lahat ng tao'y maligtas, pero nasa ilalim po ng kondisyon yun. Dapat alamin, malaman ang katotohanan. At pagka nalaman, hindi napakinggan lang, kapatid na William. Dapat niyang ganapin. Opo. Dapat niyang sundin. Pag tinanggihan, hindi ho siya maliligtas. Mapaparusahan ang tumatanggi sa katotohanan. Kaya, maaring masakit sa inyo yung aming sasabihin, pero batay po sa Biblia, hindi po sa aming kuro-kuro. Pagka tinanggihan ng tao ang Iglesia ni Kristo, gusto man niyang maligtas, hindi ho siya magtatamo ng kaligtasan. Paano yung halimbawa? Ako gusto ko yan Yung paraang yan ng Biblia, na malaman ko katotohanan, sundin ko katotohanan, ang maliligtas sa Iglesia ni Kristo, yan ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya lang, maraming mga humahadlang sa akin Maraming nangungutya, maraming umuusig. Tanong, dapat bang matakot ang tao sa pag-uusig? Yung ba ay dapat niyang payaga para mahadlangan siya sa pagtatamo ng kaligtasan? Ang sagot po dyan, kapatid na Orly, hindi po. Kasi ito po ang ipinapahayag sa atin ng Biblia na dapat pong sampalatayanan ng mga nakikinig po sa atin ngayon. Pakinggan niyo po ang pahayag po sa aklat ng Isaiah 51, 7-8 at 6. Ganito po ang ating mababasa. Makinig kayo sa akin, kayong mga nakakaalam kung ano ang tama at sumusunod sa aking kautusan. Huwag kayong matatakot sa mga panghihiya at pangungutya ng mga tao sa inyo,
sapagkat matutulad sila sa damit na ngingangat-ngat ng mga kulisap. Pero ang tagumpay at katwiran na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Ang kaligtasang mula sa akin ay mapapa sa inyo magpakailanman. Tignan ninyo ang langit at ang mundo. Mawawala ang langit na parang usok, masisira ang mundo na parang damit, at mamamatay ang mga mamamayan nito na parang mga kulisap. Pero ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Ang tagumpay at katwiran na mula sa akin ay mapapa sa inyo magpakailanman. Dito po sa mga talatang binasa natin, kapatid na Orly, hindi po dapat matakot ang sino man, lalo na't ipinangako ng Diyos ang kaligtasan. Ang sabi ng Diyos makinig kayo, kayong nakakaalam ng tama. Narinig po ninyo kung anong tama Ang tama po ay ang aral ng Diyos, nasa Biblia, itong katotohanan. Opo. Hindi dapat matakot kahit na may kumukutya, kahit pa may nang-uusig. Kasi meron tayong Diyos Yun ang sinusunod natin. Siya ang ating sinusunod. Hindi naman kalooban ng taong ating sinusunod. Paano kung maagaw ang pansin ng tao ng mga kasaganaan sa buhay na ito? Yun ang kanyang ipinagpauna. Hindi niya inuna yung katotohanan ng dapat niyo sundin. Makikinabang ba ang tao kung ipagpapauna yung mga material na bagay ng mundong ito? Ayon po sa mga binasa nating talata kanina, mawawala po ang langit na parang usok, mabubulok ang mundo na parang damit. Kaya hindi po dapat ibuhos ng tao yung panahon niya sa mga bagay po sa mundong ito. Kahit pa sabihin yumaman siya, lahat ng iba masusunog lang Opo. Pero yung kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa mga susunod sa Kanya, ang sabi ng Panginoon Diyos yun ay mananatili magpakailanman. Opo. Kaya unahin natin ang kaligtasan kasi yun ang mananatili magpakailanman. Yung nang uusig mamamatay din naman yun di ba? Yung mga kasaganaan sa buhay na ito, mawawalang lahat yan pagdating ng araw ng paghukom. Pero nagawa natin yung tama, nagpasya tayo sundin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpaloob sa tunay na Iglesia ni Cristo, nakakasiguro po tayong lahat sa buhay na walang hanggang nasa ating Panginoong Hesukristo at ang kaligtasan na minimithi po nating lahat. Sana po natulungan namin kayo sa pagpapasya kung ano ang tama. Ang dapat po nating piliin kung ano yung kalooban ng Diyos, itong katotohanan, itong ating sundin para sa atin pong ikabubuti. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay samahan nyo kami sa pananalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa muling magandang pagkakataong ipinagkaloob mo. Ginamit ang palatuntunan ito para ihayag ang dakilang katotohanan. Amen. Kung paano ang tao magtatamo ng buhay na walang hanggan. Opo. Ito'y sa pamamagitan ng tunay na Iglesia ni Cristo. Amen. Sana po magaang nilang naunawa ang katotohanan ito Opo. at magpasya po silang sundin ang iyong kalooban. Amen. O Panginoong Jesus, salamat po sa laging pagtulong sa programang ito. Opo. Pamalagiin mo po na ginagamit mong kasangkapan upang tumawag pa ng maraming mga tao Opo. na makakasama po namin sa tunay na paglilingkod. Amen. Ama namin Diyos, patuloy pong basbasan ng buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Inaanyayahan po namin kayo na subaybayan pa ang ibang mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo sa INC TV, maging sa INC Radio. At meron din pong mga online content sa YouTube channel na Seek the Truth. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming official website na www.iglesianicristo.net. Maraming salamat po.